will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Sasamahan tayo pag gantong mga kanta. Dapat madami to. Dahil may guest tayo from Tarlac State University. In your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you. It's love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I'm gonna die. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes, it's what I'm gonna do. Let them say we're crazy, what do they know? Put your arms around me, baby, don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. We can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. All that I need is you. All that I ever need, all I want to do is hold you forever, forever and ever. Hey! Magugong tayo dito! Come on, everybody! Low. Diba? Pang-apat na bilangan na tayo, magugong tayo nito. We can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers,
we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. We will seem together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Grabe naman! Talaga namang unstoppable ang happy. Grabe. Parang kulang pa nila. Parang gusto pa nila. Gusto niya pa ba? Magugong na tayo sa susunod. Oo, kaya naman ako unstoppable and happiness ngayong Martes sa morning. Balitaktakan. Mayat niya. Mayat na talaga. Dapat next time yun yung aaralin nila. Oo. Yung mayat niya. Kasi yun dapat yung naaaral dito. Hindi yung kung ano ginagawa dito. Ang word na mayat niya kasi yun ang magbabago ng buhay niyo. Chanes! Life-changing. Oo, pero ngayon kasama natin at i-introduce natin sa ating mga MB Barkada kung sino nga ba itong mga guests natin. Unahin na natin si ma'am. Anong name? Good morning po. I'm Crest Aryang Gagasin from Tarlac State University. And I'm Joelyn M. Egonia po from Tarlac State University din. I'm Zyril Ann Manuel po, a third-year communication student from Tarlac State University. I am Irvan Mendoza from Tarlac State University. And I'm Havel Ical Simandap from Tarlac State University. And I am John Vincent Di Bacani from Tarlac State University. Ayun, after introducing your name, I am Vanessa Bugtong. Wow! ayun Diba? po, next naman po tanungin natin ano ang mga motto in life. Oo, joke. anong charot? Oo, pero dito, kamusta naman ang unang araw nyo dito sa Baguio City? Oh, nagpasana. Malamig po. Malamig? Oh, hindi Charot. Sakto lang to. Sakto lang to. Mainit pa nga to sa lagay na to. Oo. Pero masaya naman ang Baguio. Yes po. Bakit parang Magastos? O kayo lang ang magastos? Charot, hindi. At para nga yung kanta, basta pagkain, nothing's gonna stop us. At ating tuklasin at tikman ang unique na super yummy na corned beef shawarma. Dito yan sa Kuklilan. Magandang umaga mga ka-MB! Welcome back sa Kuklitan, ang paborito ninyong segment para sa masarap na recipes. Ngayon, may special tayong treat. Pag-uusapan natin ang fusion favorite, ang corned beef shawarma. Less hassle kasi no need to pressure or slow cook the beef. Siguradong magugustuhan nyo ito. Unang-una, tara na tignan ng mga ingredients para sa corned beef shawarma. Kailangan natin ng corned beef, canned lang, approximately 87 to 100 pesos. Pita or flatbread, 97 pesos. Chopped vegetables, lettuce, tomatoes, onions, or gulay of your choice. Maglaan ka ng 70 to 100 pesos lang. Spicy sauce or garlic sauce. Ang ginawa ko dito ay garlic sauce. Nasa 50 to 100 pesos lang yan. Then lastly, cheese of your choice. Kahit anong klase ng cheese na gusto mo. Nasa 50 to 100 pesos din yan. Ngayon, simulan na natin sa pag-prepare ng corned beef. Yung usual na ginagawa natin na pagluto ng corned beef, ganun lang. Habang nagluluto tayo, pwede natin ihanda ang toppings. Ang fresh veggies ay nagbibigay ng crunch at kulay. Kapag ready na ang beef, i-assemble na natin. Kumuha ng pita, ilagay ang fresh veggies, ilagay ang corned beef, at huwag natin kakalimutan ng sauce. Ang garlic sauce ay magdadala nito sa susunod level. Pero ayun din, syempre, ibibigay natin ang recipe natin ng garlic sauce. Una, mag-prepare ng mayonnaise. Pangalawa, mag-grate o mag-chop finely ng garlic. Kahit mga 4 to 5 bulbs lang or do more if mahilig ka sa garlic. Next, salt and pepper to taste. Diba? Simple lang. Tapos, syempre, wag natin kakalimutan yung cheese. Ayan na, isang mouth-watering corned beef shawarma na perfect para sa lunch, dinner o merienda. Diyan sa studio, tara na at mag-prepare ng matikman na natin ng shawarma corned beef. At dahil ngayong umaga, tignan mo naman ang ating nasa ating mga nakalatag. Oo, diba? Look at this one. Dahil nga ngayon, tuturuan namin kayo kung paano nga ba gumawa ng isang umagang or morning amazing na shawarma. Tama ba yun? Tapos ang gamit natin dito ay hindi siya karne talaga. Karne. It's corned beef. Oo, corned beef. Sino mag-aakala na ang simpleng corned beef
wala pa siyang 50 pesos. O, pwede na siyang gawing meat para sa shawarma natin. Yes. Pero dito nga, ngayong morning, ano naman natin kung ano nga ba yung mga ingredients. Unahin na natin. Of course, ang pita bread. Of course, kailangan natin yan. Matatawag mo bang shawarma kung walang pita bread? Wala mo, shawarma rice. Tama ka. Of course, meron din tayong lettuce. Any kind of lettuce, okay naman kahit ano. Meron din tayong onion and tomato. Galing kang New Zealand. Ayan, tapos may Parmesan cheese. This cheese, kahit anong cheese naman pwede. Oo, hindi naman, kunwari, kung ano lang yung available sa rep nyo, okay na yon. And of course, ang hindi mawawalang protein, ang meat, corned beef po yan, and of course, ang tartar sauce. Hindi nyo alam, tartar sauce ang tawag dyan, o kaya garlic sauce. At ngayon, ang saya, at bagong kaalaman, tartar sauce. Pero ngayon nga, syempre ang una nating procedure is kumuha tayo ng, ikaw muna, Miss Vanessa. Magrarap muna tayo. Magrarap na tayo. And now, syempre kailangan mo dyan ng pita bread. Dapat Bali naman po, meron po tayong gloves. Yes. Or okay lang naman kahit walang gloves, basta maghugas lagi ng kamay. And of course, ang una mo kasi dyan ilalagay, Miss Vanessa, lettuce. Ilang lettuce ba? Kahit kung ano ka, vegetarian, go. Pwede nilagay natin yan. Oo, pwede. Ako maglalagay na rin ako ng wrap. 2. Tapos ito, pala nakalimutan ko, dapat ito palang pita. Ano siya? Oo, tinutoast natin siya sa pan natin without oil. Uy, di ba? Bakit kailangan mo lang oil? Siyempre, magiging soggy na yun after. So, kailangan natin ng lettuce. Okay, and then lagyan na din natin siya ng onion. Oo. Itong lettuce, dapat nakaganyan yan, alam ko para ito dito nag-hold yung mga nilalagay. Oo. Siyempre, ako pa ba? Ayan. Kailangan din natin ng mga pang like veggies, like tomato and onion. Ay, ang sarap. Kailangan dami-damihan lang talaga siya. Oo. Ikaw maggulay ka, Miss Vanessa. Oo, nanay. Oo, nanay ko. Alam niyo po si Miss Angel, kung hindi niyo natatanong. Ay, yung corned beef, kailangan po natin igisa siya sa sarili niya ng mantika. Totoo po yan. Huwag na nating lagyan siya ng mantika kasi may mantika naman na po yan. Tapos kailangan kasi crispy, toasted yung meat dyan. And of course, after ng veggies, ng onion at saka tomato, of course, kailangan na natin ng meat. Siyempre, kailangan marami. Lagyan mo din ng oil. Wow! Madami. Ayan. Tapos, kailangan i-spread lang natin siya. Ayan. Ang sarap! Nagimasan! Wow! Ang dami mo daw nilagay. Ang daming nilagay. Hindi daw magsasara yung wrap mo. Grabe, yung nagsasalita po pag naririnig niyo sa TV, galing pa po yan ng National Highway. Uy, okay yan. Tapos after nito, I think ito na, or anything naman kung cheese or yung tartar sauce. Pero alam ko, dapat yung tartar sauce muna. Iba po yun. Ito yung pag hindi kayo nagbabrush. Look, nagimas. Oh. Ayan, after niyan, syempre kailangan na natin ng Parmesan cheese. I think pwede siyang iganto. Pero ang tanong dito is magkano ba talaga ang budget nito? I think, hindi to aabot actually ng 100. Kasi ang corned beef, pwede ka nang makabili nito ng 27 pesos. Ito ang yun ang pinakamurang corned beef sa ngayon. Siyempre, pagbibili ka sa grocery, hindi sa tindahan na overpriced. Charet. Oo, tapos ang ating mga mga tindahan, ang ating mga lettuce naman, if I'm not mistaken, wala pa po siya sa 30 pesos ang half kilo. Hindi mo naman kailangan ng half kilo na lettuce. Kailangan mo lang yung mga nakabundle na mga 2 to 3 pieces. Tapos yung ito, makikita nyo naman na sa bahay nyo, hindi nyo na yun mabibili. Siguro ang mabibili dito, Ito. yung pita wrap, and yung sauce. Pero yung sauce kasi, kunwari may mayonnaise kayo sa bahay, tadtarin nyo lang ng garlic, tapos i-mix nyo na, o di garlic sauce na yun. Tapos itong cheese, kasi siya, optional. Ayan. Tapos, kailangan na natin i-wrap ngayon. Ay, lalagyan pa ba ng ganito? Oo. If ikaw, kung hindi ka lactose, go. Lagyan natin ng onti. Ganyan ka onti. Nagimasan. Isubutan. Nagtatay pa lang sumanao. Ayan. Tapos, i-wrap na po natin siya na parang ganyan.
As long as ano. Oo, pero I think dapat nakalusot yan dyan. Para hindi tumagas mag-spill. yung ano. Hala. Para tong ano. Tikiman na. Ayan Ano, na, nahulog kailangan tikiman siya. na. Oh, In 3, 2. Unang kagat, lettuce agad. Saka lang, di po ako nakalunok. Lasang-lasa yung ano, garlic sauce. Garlic sauce, at saka yung meat, parang hindi sa corned beef. Para siyang ano, talagang ground beef na siya. Nga! Ang sarap. Saka lang, gusto ko pa ng gulay. Ayan. Ang sarap! Wala na po kaming masabi. Tapusin na natin ito. Ang sarap. Kailangan laging ano, naparami nga ako sa beef. Pero masarap siya. Ang sarap! Ang sarap! Ganun na. Ganun yun na, napanood ko yun. Ayan, diba? Actually, pwede itong baunin. Hindi lang ng mga adult. Oo, pamerienda ng mga bata. Pangmerienda ng mga bata. O kaya baon nila. At saka, in just 150 pesos, siguro yun na yung ranges niya. Makakabuka na nitong isang napaka-amazing na shawarma gamit lamang ang mga simpleng ingredients. And imagine kung ilan lahat ang magagawa nito. It can make 4. 4 na wraps. Or siguro next time, we should try the lumpia wrapper if we can do that. Tapos kailangan makapal lang para yun na yung magsilbing Hindi pa siya bread hindi pa siya nyo. magka-crack. No! I feel like hindi naman kapag makapal yung paggagagawa. Bahala ka na, Miss Vanessa. Kakagat lang ako ng isa pa. Ayan. Quality. What? Me? Ubusin pa ba namin to? Hindi. Ayan, ubusin to. Ayan. Pero, now let's think of this, even ang pagluluto ay need ng math for measurements and English or accessible recipes. Kaya naman, let's get answered bakit minsan magaling sa math pero hindi sa English, or minsan naman magaling sa English pero hindi sa math. Dito lang yan sa Fact na Fact. Math or English? Bakit parang hindi sila friends? May kakilala ka bang genius sa math pero nahihirapan ng essay? O yung poetics sa tula pero nalilito sa fractions? Same! Pero don't worry, may science behind that. Left brain versus right brain. Old school explanation says, left brain, logical, analytical, numbers. Right brain, creative, intuitive, language, and emotion. Pero ayon sa neuroscience ngayon, it's more complicated than that. Scientific explanation. Different regions of the brain specialize in different tasks and they work together. Uses areas like intraparietal sulcus for numbers and quantities. Requires working memory and logical reasoning. Prefrontal cortex. Uses areas like Broca's area for grammar and speaking. And Wernicke's area for understanding words and sentences. So kapag mas activated ang math centers mo, you might naturally excel in numbers. Pero baka need mo pa i-develop yung parts for language. Why are some people bad in math? Una, iba't iba pa rin tayo ng utak. Some are visual, some are creative, some are logical. Math needs abstract thinking, minsan mahirap kung hindi mo learning style. Pangalawa, math anxiety is real. Yung kaba pa lang, di ka na makaisip, kaya kahit alam mo, nagbablank na. Pangatlo, naiipon ang lessons. Di mo gets ang fractions, mahihirapan ka sa algebra, sa konting laktaw lang, domino effect na. Apat, teaching style matters. Minsan hindi swak ang method ng teacher sa'yo. Kung walang context or too fast, hindi rin papasok. Panglima, kulang sa practice and confidence. Math is like a muscle. Practice equates to progress. Pero kung iniisip mong, di ako magaling, yun ang humahadlang. Why are people bad in English?
Una, di ito ang first language natin. Mas sanay tayo sa Tagalog o dialects. Pangalawa, kulang sa exposure. Kung di mo laging naririnig o ginagamit, mahirap talaga. Pangatlo, nahihiya tayo. Baka mali ang grammar, baka pagtawanan, kaya di makapagsalita. Number 4, English has weird rules. Read and read sounds grammar twists. Nakakalito naman. So why don't they always come together naturally? Your brain might be wired to favor one over the other. It's called cognitive strength or dominance. But that doesn't mean na di mo kaya both. Quick brain hacks to boost both. Math person ka? Try creative writing prompts, read fiction, join debates. English person ka? Do daily logic puzzles, budgeting, or learn coding basics. Science says it's all about how you train your brain. Kaya wag limitahan ang sarili mo. Kahit math ka, pwede ka rin maging spoken poet. At kung English major ka, kaya mo ring mahalin ang fractions and algebra. Di mo kailangan pumili, dapat balanced eh. Brainy ka in all subjects, not just one. Ganun pala. Hindi naman pala kailangan maging brainy ka, both. As long as good ka sa isa, goods ka na. Ay, ganun ba yun? Oo, akala ko nung bata ako kailangan magaling ka sa magaling na ako sa lahat. Pero sabi kasi noon, sorry po kung may tatals. Sabi kasi noon, dapat daw, kapag magaling ka sa English, kailangan, susunod na yan, na magaling ka na sa math. Kasi kapag hindi ka marunong mag-solve at magbasa ng English, hindi mo masosolve yung math. Sino ka dyan? Thank you, teacher. Hindi ba dapat magaling ka muna sa math? Hindi. Before Kasi before words dapat daw muna before numbers. Yun yung sabi ng teacher na nang bagsak sa akin sa math. Good morning po. Hindi mo na. Hindi, pero yun yung turo niya. Hanggang ngayon, nadadala ko siya kahit hindi mataas yung grades ko doon. At least ngayon, nung nag-college na ako, ganun dapat talaga. Kapag di ba pag may problem solving tayo, more on words. Di ba, hanapin mo si X. Kung saan ka man kasing X ka, hindi ka mahanap-hanap. Kung ano mang X dyan ang hanapin mo, syempre nakakaintindi ka dapat ng English para ma-solve mo yun. Sa bagay nga naman, kumbaga comprehension lang kung paano mo intindihin yung problem. Pero ang mas magaling sa atin, naiipon natin yung pagkain natin ditong hindi natin. Hindi nga nagsasalita ka ng may tinga-tinga, gano'n. Actually, yung lettuce nandito sa akin, kaya biglang tumaba yung mukha ko, pero okay lang yan. At nako, hindi lang yan. Ngayon lang yan. Dahil sa pagbabalik po ng Morning Balitaktakan, may mga maiinit po at nagbabagang mga balita ang hatid namin sa inyo. Ano nga ba ito, Miss Vanessa? Ayan, kahapon nga ay sabay-sabay na nanumpa ang ating mga nahalal na mga opisyal sa Baguio City, sa Benguet, and even po sa probinsya ng Pangasinan. Pero ang Benguet po kasi parang hindi pa rin, bigo pa rin pong makapanumpa ang ating minamahal na congressman, si Mr. Eric Yap. At dito naman po ay pinagdiwang din po natin ang ikalima pong Salong Festival po dito sa Baguio City. At kasabay din nito ang libreng HIV self-test. At hindi lang yan dahil mamaya may mga opinion na naman tayong naku, may sense to. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. July 1, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Matapos ibasura ng COMELEC 2nd Division ang 8 disqualification cases ni Benguet Congressman-elect Eric Yap, hindi bigo pa rin itong makaupo sa pwesto. Narito ang report. Kasabay ng panunumpa ng mga bagong halal na sangguniang panlalawigan members, Vice Governor at Governor ng probinsya ng Benguet ngayong araw, June 30, bakante pa rin ang upuan para sa kongresista. Bagamat ibinasura na ng COMELEC 2nd Division ang 8 disqualification cases laban kay Benguet Congressman-elect Eric Yap noong Biyernes, June 28, hindi pa rin siya naipoproklama ng Benguet Provincial Board of Canvassers. Tayo, magtulong-tulong tayong lahat. Gawin natin ang tama. Kapag tama, tayuan natin. Kapag mali, labanan natin. Because kung tayo ay magpapatakot sa mga gumagawa ng mali, our province will never progress. Mamayang alas 12, time to be nobody because ako ay si Eric Yap na lang. But again, the most important thing is yung nagawa ko sa Benguet na alam ko marami tayong natulungan. Marami tayong na-inspire. Yan ang challenge ngayon sa lahat ng public servant. Ayon sa kongresista, hinihintay pa nito ang desisyon mula sa COMELEC kung kailan nga ba ang kanyang proklamasyon. Nakikita ko naman sa COMELEC, ginagawa nila lahat ng makakaya nila para mapa-fast track lahat ng mga cases nila. Kasi hindi lang Benguet ang may kaso, buong Pilipinas po marami. So inaantay lang po natin. Nagpapasalamat tayo dahil na-lift yung suspension ng proclamation. Kaya lang syempre may proseso yan. Hindi naman pag na-lift, mapoproclaim tayo kagad. So we just have to wait. But again, mataas ang paniniwala at pananalig ko at ang tiwala ko sa COMELEC na may paproclaim tayo dahil alam naman natin na ang COMELEC, they will always do the right thing. Sa ngayon, patuloy pa rin naman ang paglilingkod niya sa bayan kasama ang mga bagong halal na mga opisyal ng probinsya. Katuwang niya rito ang kanyang kaalyado na si Benguet Governor Melchor Diclas sa pag-upo niya sa kanyang huling termino. Of course, ang priority pa rin natin is health, tapos yung livelihood, of course, agriculture and mining. So lahat yung mga ginagawa natin, tuloy-tuloy yan. But we'll be concentrating on finishing all the projects. Matatapos siya by 27 para magamit siya by 2028. So yun yung tinitingnan natin na dapat na matapos lahat yung mga projects. We will continue with that. Ang maganda because nakita natin yung mga failures and flaws ng board member tayo ngayon. Medyo i-level up natin.
then of course, titignan natin kung ano pa yung talagang kailangan ng ating mga kakailian sa Benguet. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang Comelec Benguet pero wala pa silang pahayag dito. Angel Arquero, RNG News. Sa pagdiriwang ng Salong Festival sa Baguio City ngayong taon, mga punong namumunga naman ang ipinarada sa three-cart exhibit. Ang ilang tagpo, silipin kay Vanessa Bugtong. Sa patuloy na paglaban sa climate change, patuloy na isinusulong ang pagtatanim ng mga puno. Maliban sa mahalaga ito sa pangangalaga sa kalikasan, marami pa itong benepisyo. Pero sa Baguio City, hindi lang pagtatanim ang kanilang isinusulong kundi binibida rin nila ang mga puno sa isang parada. Ito'y sa three-cart exhibit ng ikalimang selebrasyon ng Saleng Festival. 19 na karosa kabilang ang 3 non-competing carts ang pumarada sa kahabaan ng Session Road. Isa sa mga nagbabalik ang grupo nila Arlene kung saan first placer sila noong nakaraang taon. Ngayong taon, pambato naman nila ay ang lemon bonsai. Sa bonsai talaga ako. So, pwede tayong gumawa ng big trees into a smaller one na nag-fruit pa rin siya at mas ano pa rin, the same din ang kwan nila. Pero syempre, mas maalaga lang kasi nasa maliit na pot siya. Matapos ang masusing pagsusuri, isang kanilang pambato sa nakapasok sa top 3. Matapos ang masinsinang pagkilatis ng mga hurado, tinanghal silang second place. Pagka sumali ka na minsan, win or lose ka, sportsmanship po. At saka yung happiness na gusto mong i-present pa rin yung mga product mo. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng SEPMO at layunin nilang ipakita sa publiko na maaari pa rin makapagtanim ng puno kahit sa maliit lamang na spasyo. What we are trying to promote, where we are promoting right now, is not just pine trees, no, and indigenous trees, kundi yung ating mga fruit-bearing trees. No? So we would like to encourage the planting also of fruit-bearing trees, especially sa mga backyards, no? Sa mga bahay natin, pwede tayong magtanim ng mga lemons, pwedeng magtanim tayo ng other species na nabubuhay dito sa Baguio. No? Kinagiliwan naman ito ng publiko. Lumahok din sa aktibidad ang mga pribadong organisasyon at mga tanggapan ng pamahalaan. Yes, lahat naman na activity ng LGU, kailangan sumuporta kami para hindi naman isipin ng mga tao na pamatay sunog lang ang mga bumbero. Lahat ng activity ng city, nakasupport kami. Muli ring sumali ang Tuba Central National High School na kinilala bilang out-of-town winner noong nakaraang taon. Maliban sa pangangalaga sa kalikasan, layon din ang aktibidad na may puwang pa rin ang kalikasan sa pag-unlad ng lungsod. Pag sa green cover natin, nasa 36% naman tayo sa green cover. Once na mai-continue natin yung halimbawa itong Malcolm Square, no? This is an open space, no? But it's a gray area, no? Kumbaga gray, it's hindi siya green space but a gray space siya, no? Once we develop this and mas maging mas lumitaw yung greenery, no? Mas lumitaw yung greenery, pwede nating ma-achieve yung 43% na sinasabi natin. Tinanghal na third runner-up si Noel Buhong na may hawak ng cart number 3 kung saan nakapag-uwi ito ng 30,000 pesos na cash prize. 40,000 pesos cash naman ang napanalunan ni Arlene. Tinanghal naman bilang first runner-up ang karosa ng Chongsan Supermarket and Department Store na nagpapakita ng mayamang sari-buhay sa kagubatan at nakapag-uwi sila ng 50,000 pesos. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Amplifying Voices for Environmental Advocacy. Vanessa Bugtong, RNG News. Formal nang nanumpa si Pangasinan Governor Ramon V. Gigo III sa kanyang ikalawang termino. Magbabalita Val Vismaya. Formal nang nanumpa sa ikalawang termino bilang gobernador ng Pangasinan si Ramon V. Gico III ngayong Lunes, June 30. Eksaktong alas 7:30 kaninang umaga nang dumating si Governor Ramon V. Gico III kasama ang kanyang may bahay na si First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antuazon Gico at mga anak.
Kasama rin dito ang kanyang ama na si 5th District Congressman Ramon Monching Gico Jr., inang si Dr. Arlene Gico at ang kanyang kapatid na si Binalonan Mayor Ramon Ronald Gico IV. Idinaos ang inaugurasyon at oath-taking sa Season Auditorium sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Nanguna sa panunumpa si Presiding Judge Avelina Villegas Rosario ng RTC Branch 14 FC na sinundan ng formal na pagpirma sa Oath of Office. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Governor Gico ang mga Pangasinenseng patuloy na nagtitiwala at muling nagluklok sa kanya sa ikalawang termino. Mga minamahal ko Pangasinense, kakapsat, agagi. Tayo po ay nagsama-samang muli sa makasaysayang lugar na ito ng ating mahal na lalawigan, hindi lamang upang ipagmuli ang ating tagumpay, hindi lamang upang aking ipahatid ang taus-puso kong pasasalamat sa lahat ng muling naniwala sa aking kakayahan at sa aking pamamaraan ng pamamahala. Hindi lamang upang ipaalam ang katuparan ng ating mga pangarap at naipangako na mga mahahalaga, pangmatagalan at tiyak na magdadala ng kaunlaran sa ating lalawigan. Hindi lamang po upang ilahad ang ating direksyon sa mga susunod na taon, bagkus upang hikayatin ang bawat isa na makibahagi sa napakalaking trabaho para sa pag-unlad ng ating lalawigan. At higit sa lahat, tulungan niyo po ako ipagpatuloy ang galing ng Pangasinan. Binagyang diin din ni Gico ang kanyang layuning ipagpatuloy ang mga reformang nasimulan sa unang termino. Kabilang sa mga ito ang pagdadagdag ng mga campus ng Pangasinan Polytechnic College sa mga bayan ng Umingan at Bugalyon kung saan libre ang pag-aaral ng mahigit 700 kabataang Pangasinense. Dahil dito, patuloy tayong magsusumikap na palakihin pa ang Pangasinan Polytechnic College upang mas marami po tayong matulungan na kabataan na gusto pong makapagtapos ng kolehiyo sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ang katuparan ng aking pangako nung ako umupo sa aking unang termino bilang gobernador. Katuparan ng pangarap ng unang batch na mahigit 300 estudyante at libo-libo pang nagnanais maging marunong at magaling. Kinilala rin ng Department of Health ang lalawigan dahil sa PhilHealth Consulta Program sa tulong ng kanilang G-Consulta Program. Sa ngayon, nasa 1.4 milyong Pangasinense na ang nakapagparehistro sa PhilHealth Consulta Program. And of the 2 million, am I right, enrolled at a check-up ng PhilHealth Consulta sa Region 1, 1.4 million patients ang galing sa Pangasinan. So, kung susumahin po natin, halos ang pinakamalaking contributor sa PhilHealth Consulta ay ang probinsya ng Pangasinan. And we did it in such a short span of time. Hindi po natin magagawa yan kung wala po yung Pangasinan Government Unified Incentives for Medical Consultation o yung e-consulta. Sa usapin ng kabuhayan, binigyang diin ni Governor Gico ang pagpapatuloy ng mga programang nakatuon sa trabaho at livelihood gaya ng suporta sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kabilang din dito ang pagpapalakas ng corporate farming at pagtatayo ng bangus breeding and hatchery sa bayan ng Bolinao. Tuloy-tuloy ang galing ng serbisyo at suporta sa mga MSMEs, magsasaka at mangingisda. Kaunang dumalaw ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa Manila Fair at International Food Exhibition IFEX upang mabigyan ng pagkakataon ang mga MSMEs na makilala sa national at international markets. Para naman sa mga mangingisda at sa tulong ng Philippine Rural Development Project o PRDP ng kagawaran ng agrikultura, magtatayo tayo
ng Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery sa bayan ng Bulinaw. Isinusulong rin ang malalaking infrastructure projects tulad ng Pangasinan Link Expressway o PLEX at mga legacy projects gaya ng reflective pool at interactive fountain na layong palakasin ang turismo sa lalawigan. Panawagan naman ng gobyerno At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulat ng mapitong ito, sa Healthy Habits go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon Headlines. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ayan, from headlines na labanan, lalabanan naman natin ngayon ang mga nagpupuyat. Naku, kung ikaw yan, para sa'yo to. Dahil sa puntong ito ay ating malalaman kung ano nga bang mga epekto ng pagpupuyat. Ang lahat ng yan sa ating Kata-Wonder.
Okay. Alam kong ironic na ginagawa ko tong script na to habang puyat, pero napaisip ako bigla. Nakakaliit ba talaga ng utak ang pagpupuyat? Literal ba to o baka naman metaphor lang? I-breakdown natin, shall we? According sa studies, oo, legit ha, mga galing sa Journal of Neuroscience at Nature Communications. Pag kulang ka sa tulog, bumababa ang function ng prefrontal cortex mo. Yun yung mga parte ng utak na in charge sa decision making, impulse control, at syempre memory. AKA, yung mga bagay na kailangan mo para hindi ka mag-cram sa lahat ng bagay. Tas ito pa, chronic sleep deprivation can lead to loss of gray matter volume. Yup, literal brain shrinkage. Ibig sabihin, pag lagi kang puyat, may chance na lumiit talaga ang parts ng utak mo na responsible for thinking, remembering, and learning. Not me realizing this while writing at 2:47 a.m. Yuck! At hindi lang siya pang long term ha. May mga study na nagsasabing kahit isang gabi ka lang kulang sa tulog, naapektuhan na agad yung cognitive performance mo. Ibig sabihin, mas mahirap ka mag-focus, mas madalas ka magkamali, at ang masaklap, feeling mo, okay ka pa. Pero yung utak mo, naglalakad na parang zombie sa Session Road. So no, pagpupuyat isn't just a vibe. It's an actual health concern. Hindi lang siya about eye bags or mood swings. We're talking about mental clarity, emotional regulation, at long-term neurological health. Pero wait, may hope pa, okay? Ayon sa mga expert, puyat isn't a permanent damage. Kung aayusin mo siya ngayon mismo, here are things that you can do. Una, mag-set ka ng consistent na sleep schedule, kahit weekends. At kung night shift ka or vampire ang body clock mo, okay lang, basta consistent pa rin ang oras ng tulog mo kahit pabaliktad ito. Pangalawa, avoid screen time ng 1 oras bago ka matulog. Yung blue light kasi na natatanggap natin from our cellphones or our screen ay nakaka-confuse for our brain. Kumbaga niloloko niya yung utak natin na umaga na kahit hindi naman. Pangatlo, ilimit natin yung caffeine natin after 3 p.m. Sakit sa loob pero totoo bes, kailangan bawasan mong kape mo. Ika-4, create a nighttime routine para alam ng katawan mo na, uy, rest time na. So kung tinamaan ka ng script na to, wala akong sinasabing pangalan na, pero baka panahon na para ipaglaban mo ang tulog mo dahil ikaw lang ang makakapaglaban para sa sarili mo. May ganon? Ikaw lang makakapaglaban para sa sarili mo. Pero sabi nga nila, kakampi mo ang sarili mo. Totoo nga naman. Kung pwede, liliit yung utak. Oy. Pero sabi nga ni Miss Angel, okay lang daw magpuyat, umiinom naman ng tubig. Pwede ba yun? Yun na lang pang sagip ko. Umiinom naman ako ng tubig. Kumakain naman ng gulay. Kumakain naman ako ng gulay, ng frutas. Oo. Okay na ba yun? Okay na yun. Basta okay tapos mag-ano ka din daw, mag-leave ka ng 1 hour na screen time. Tama ba, Tama Rowella? ba? Oo, no. Oo. Siguro, talagang may medical explanation. Na ganun pala. Talagang, kaya pala ngayon, kailangan talagang hindi tayo nagpupuyat. Pero depende kasi sa edad eh. Di ba meron yung, syempre pag tumatanda, mas kumukunti yung sleeping hours natin. So depende siguro. Pero as much as possible, dapat kinukumpleto natin yung 7 to 8 hours na tulog. Sana all. Kung sinong nakakakumpleto niyan, sana all. Isa kang alamat. Kung nasaan ka man, sana ka. At sa pagkakataong ito, let's shift gears and talk about a difference dilemma. Ano nga ba ang mas pipiliin ng ilan? Magmukhang mayaman pero maraming utang o magmukhang mahirap pero maraming ipon? Panoorin natin yan dito sa What You Think. Ano pong pangalan niyo? Kamusta mga ka-MB? This is Aileen Pagarigan at ngayon nandito tayo sa Baguio Katigal upang sagutin na naman ang panibagong katanungan na anong mas gusto mo? Magmukhang mayaman pero maraming utang o magmukhang mahirap pero maraming ipon? Dito yan sa What You Think. Kung papipiliin ko po kayo, ano pong mas gusto niyo? Magmukhang mayaman pero maraming utang or magmukhang mahirap pero maraming ipon? Magmukhang mahirap po pero maraming mas okay na po yun para hindi po masyadong basta yun. Mas pipiliin ko yung mas mukhang mahirap pero maraming ipon kasi hindi naman natin lahat mapiplease kapag magpapanggap tayo ng panggap mayaman. Finally!
Ako yung taong mas gugustuhin ko yung magmukhang mahirap na may ipon kesa naman yung pagkitang tao ka lang sa iba. Pagkitang tao ka lang sa iba. Yes! Queen! Slay! Slay! Magmukhang mahirap pero maraming ipon. Bakit po? Oo. Wala akong utang. Nakakatulog ako ng mahimbing kasi wala akong utang. Bukal mo yung mayaman. May pera ako, may pambili ako ng pagkain. Walang iniisip na utang. I'm proud of you, you know that. I hope you do. Magmukhang mahirap sa marami. Bakit po? Para para hindi po ma-disappoint yung mga ibang tao na parehas na walang pera. Mukhang mahirap. Mukhang mahirap siya. Hindi mo magagamit yung itsura mo kapag Thank you, Kuya. Thank you po. Thank you po. At yan na nga mga ka-MB ang kasagutan ng mga narito sa Baguio Cathedral. Diyan sa studio, anong mas pipiliin nyo? Ano nga ba? Napakahirap na tanong. Parang as a social climber. Bilang isang social climber, parang hirap sagutin. Na maging mukhang mahirap, pero walang utang. Pero siguro, pag praktikalan, syempre mas gugustuhin ko yung magmukhang, kahit mukha kong simple lang yung damit and anything. Basta wala akong utang, totoo. Nakakatulog ka kasi pag wala kang utang. Pag may utang ka, naku, mababagtit ka talaga, oo. Hindi mo sure, di pa ako nabagtit. Ayan, di ba ganon yung kahit ang tawag dito, natawa naman ako sinabi mo, pwede bang kahit walang utang nababagtit na? Pwede pa rin ba yun? Sa ibang naman siguro yun, sa ibang pagkakataon. Pero kung sa akin naman, ano naman to, personal opinion naman ito, huwag nyo naman akong ibabash. Para lang para maiba. Pero syempre kasi, ang mga tao, nakabase sila sa physical, physical na anyo mo. Kumbaga, gagalangin ka nila, lalapitan ka nila, kakausapin ka nila. Depende sa itsura mo. Ay, alam ko na, may utang ka. Alam mo, pero ganyan ginagaslight pa kami, nag-uutang ka pala. Tamang gaslight lang sa sarili. Yung kumbaga, kung sa utang, nandito na po ako. Joke lang. Nalulubog na ba? O hindi, wala namang masamang mag-utang, wag ka lang mababaon. Pwede namang mag-utang, wag lang utang ng utang. Basta kaya mong bayaran. Pero mas okay din naman yung yung term nga ni Sir Leo E, na low-key. Low-key lang, pero madami palang pera. Uy, maganda yun. Minsan kasi, okay lang sa panahon ngayon, nakakasilaw ang pera kaysa sa kasuutan. Oo naman. Tignan mo naman. Sampalin ka ng 1,000, okay lang kahit madumi yung damit niya. Okay lang sa akin. Aanhin mo naman yung damit niya kung may mga nakasuksok na. Yung mga ibang tao nga mayayaman, naka-rubber band na lang yung pera nila. Hindi na sila nagwawali. Yung sa akin may brand pa pero 20 lang ang laman. Tignan mo yan. Sino ka okay lang yan as long as may pamasahe ka pa pauwi, Miss Angel. Kung katatawanan lang ay hindi naman tayo tapos dyan dahil masusubok ang ating katatagan. Sino ang mas magaling magpigil sa larong? Ang funny mo. Dito yan sa scoreboard. Sige, go. Ayan, may kukunin kasi ito na mamimiss ko na eh. So, natakot tuloy. Pero syempre, alam mo to, pinaghandaan ko to kaya kailangan 20 minutes tayong maglalaro. Pero dapat hindi lang tayong dalawa. Dapat may kasama to. May kasama to kasi magmumukha tayong siraulo pag dalawa lang tayo. Tawagin naman ulit natin ang mga interns from Tarlac State University. Yeah. Ayan, paabot naman po ng mic. Ayan, dahil marami sila na pong maglalaro. Ayan, pero kailangan, ilan ba sila? Tag-tatlo tayo. Okay. Oo. Dito kayo, mga kapsat kan Cristo. Nandiyan naman na sila sa side mo. Side ko na to. Okay, sa akin na to. Sa akin na to. Sa inyo na yan. Ayan. Ngayon, pero anong gagawin? Ang mechanics kasi, kailangan, kunwari mauuna tayo, nakalinya sila sa likod natin. Okay. Magbabato-topic tayo. Tapos kung sinong nanalo, siya ang unang magbabato ng joke. So, kailangan, ikaw na pagbabatuhan, hindi ka tatawa. Pero yung
nagbato, yung grupo nung nagbato, kailangan tatawa para kung may isa man na tumawa sa kanila, hindi dahil sa joke, kundi dahil sa tawa, talo kayo. Ang susunod naman, na makakalaban nung nagbato, Yung tumawa? Oh, hindi. Yung susunod sa'yo. Okay. Ayan. Huwag kayong tatawa. Sino muna? O, tayo ng... Ay, dapat sila kasi gusto ko last Okay. ako. Ikaw muna. Ikaw muna. Kailangan na, o walang tatawa. Natatawa ba kayo konting bagay lang? Umuwi kayo. Ay, para parehas tayo mababang kaligayahan. Tayo. Oo. Huwag kang tatawa. May premyo to. Alam nyo ano? Prayers. Hugs. Kailangan. Go. Bato ba topic muna? Pero sa inyo, Jack and Split. Sige, go. Hindi. Ayan. Aroy. Aroy. Ayan. Ikaw ang unang magbabato. Walang Ayan. tatawa. Bato-bato. Tumatawa na. Ayan. Oh. Ready na. Ready na. 1, 2. Anong isda ang mahilig magsulat? Ano? Wait lang po. Nawala. Bakit kayo nagtatanungan? Kailangan kung hindi mo alam, ang sinagot niya, kailangan sasagutin mo. Oo. Wait lang po, from the top. Sample. Sila pa, walang dapat naka-poker face, nakangiti na siya. Oo. Ayan, ulit. And game. Anong isdang mahilig magsulat? Ano? Eddie, Lafish. Dapat tumawa kayo para may support. Pag walang tumawa, syempre, lilikod kayo dito sa amin. O, ikaw naman ang susunod. At saka ikaw, ate ko. Okay, dito ka sa likod. Dito ka sa likod ko, kuya ko. Yan. Bato ba topic kayo? Sinong unang babato? Bato. Magbilang kayo. Bato. Ito, nauso na to. Bato, pick. Bato, pick. Okay. Bato, walang tatawa masasapak ko. Sinong magtatanong? Ikaw. Ikaw na. Anong sabi ni Word sa kaibigan niyang PowerPoint nung yumaman siya? Ano? PPT, my friend! Wala. Okay po. Wala, okay, next. Kala nyo, humanda kayo, Miss Vanessa. 1-0. Ano 1-0? Wala pa, 0-0 pa to. Bato, pick. Anong karaniwang sakit ng mga martial arts champion? Ano? Di Kung Flu. Wala. Miss Vanessa, get ready. Woo! Nakatawa lang. Bato, pick. Ako ang magtatanong. Ano? Ano ang tawag sa mas malaki sa city? Ano? Utsu. Wala to. Wala. Now ka next. Next. Ayan. Ito naman nagbabasa, dapat patawanin nyo kung sino nagpapatawa. Bato, pick. Ayan. Ay, siya pala. Siya pala. Ako mag-joke. Ba't kayo nanalo ako? Anong isda ang namamaril? Ano? Baril ay. Natawa siya! Natawa ka! 1-0. Ba't baril? Natawa. Barilan. Sige. Bakit baril? Oo nga. Hindi, siya, ikaw pa rin nanalo ka eh. Anong essential lang laging nawawala? Ano? Lotion. Ay, sorry. Ay, sorry ko na natuloy. Ang funny, di ba? Funny. Go. Ano ba yan? Anong tawag sa asong Korean? Ano? Bulldoggy. Bakit may
yun. Ikaw na. Bulldog. Okay, bato, pick. Anong tawag sa tropa mong taga-malayo? Ano? Par. Wala na. Katayong dalawa, kuya ko. Bato, pick. Wala pa. Babato pa lang, Paano mo malalaman kung may siraulo sa sabungan? Pag may nagdala ng bibe. Hindi nakakatawa? Paano mo malalaman kung mas may siraulo doon? Kapag may nagtaya sa bibe. Paano malalaman kung may sindikado doon? Pag nanalo yung bibe. Si kuya naman. Okay, bato, pick. Ay, ako ba? Ikaw. Bato, pick. Okay, ikaw. Anong binibigay ng doktor sa ibong may sakit? Sa ibong may sakit? Ewan ko sa'yo. Ano? Ayan. Eddie, treatment. Tuwa. Last two. Visit na treatment last yan. two. Sabi mo, sige, go. Bato, pick. Yes. Sige. Anong tawag sa tito na makulit? Sa? Tito na makulit. Ano? Huwag kayong tatawag, sasapayin ko. Ang kulit! Natawa sila. Sinong natawa? Walang natawa. Wala. Last. Wala na. Bato. Sige, bato, pick. Bato, pick. Aroy. Anong tawag? Sa maputing gulay. Ano po? Di putito. Anong tawag? Sa mas maputi pa doon. Pag nasagot namin yan, panalo na kami. Mas putito. Hindi nakakatawa. Ilan ang score? Sino pong nanalo? Ewan ko sa inyo. Wala pa rin tatalo sa Anong tawag sa asong Koreano? Bulldoggy. Ayun, ang saya naman ng laro natin ngayon. Grabe naman. Pero walang tatalo sa bulldoggy. Oo, pinaka-the best. Diba? Ang saya. Nawawala. Bulldoggy. Oo, may ganun kang aso. Bulldoggy. Bulldoggy. Ano yun? Kumakain ng kimchi? Nakaisang Kaya mo yan. Bulldoggy. Ayan. At gusto ko pa sana magpasalamat. Par. Ayan, at ako masaya namang umaga ang napanood nyo ngayong umaga. Pero gusto po sana naming magpasalamat din kay Pongtao Dash Crumbs Supplier located at Longlong La, Trinidad, Benguet. Pongtao para sa kailangan ng inyong mga sasakyan. Gusto rin po namin magpasalamat sa Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited, free ocular inspection, free assembly with minimal delivery charges. Sa Homebound Furniture Plus, auto na mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marquez Highway, Baguio City. At of course, hindi rin papahuli ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Ayan, kaya naman kung nabitin po tayo sa ating segment or episode ngayong umaga, ay maaari pa rin po natin itong balikan at maging ang ating mga nakalipas pang mga episodes. I-like lamang po ang ating Facebook page, Regional News Group RNG Luzon, at ang ating page naman po sa Morning Balitaktakan. At mamaya, abangan din po natin ang iba pang mga hatid naman sa atin ng Regional RNG Luzon. Yes, oo. And then dito makakasama po natin si Mr. Charles Nicolimon sa kanyang programang Hotspot. Mamaya po yan, alas 12:30 ng
tanghali. At pagsapit naman po ng alas 5:45 ay makakasama din po natin si Miss Brandy Guzman sa mga bago at mga maiinit na mga balitang hatid naman sa atin ng Luzon Headlines. Huwag din po natin kakalimutan na mag-like and subscribe sa social media po ng Morning Balitaktakan at RNG Luzon dahil meron po tayo sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok at yung mga naka-social media po, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga television. Dahil nasa Channel 10 lang po kami kapag kayo naka Mountain View Satellite at rescan nyo lang po ang inyong TV, ang mga digital TV kapag hindi nyo kami nakikita. Ayan, at nakasama niyo po muli ngayong umaga ng Martes, ang kahalili ng inyong bumbilya sa umaga, ang kanyang 2.0, Vanessa Bugto. At nakasama nyo rin ngayong morning ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquero na may doggy. Ayan, abangan na naman po ang panibagong episode. Ano na naman kaya ang hatid namin sa inyo bukas? Dito lang yan sa Morning Balitaktakan Bulldoggy. Sa mga pari ko dyan sa taga Malayo,